Welcome back sa ating channel. Sa wakas, tila dumating na ang sandaling matagal na hinihintay ng publiko matapos ang sunod-sunod na aligasyon ng katiwalian at irregularidad sa ilang tanggapan ng gobyerno. Nagsimula ng umigting ang panawagan para sa masusing imbestigasyon at pananagutan. Pero bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan, ang mga paratang ay hindi pa nangangahulugang napatunayang nagkasala ang sinuman. Ang bawat opisyal ay may karapatang dumaan sa tamang proseso ng batas. Sa kwento natin ngayon, isang malaking tanong ang bumabagabag sa publiko. Gagalaw na nga ba ang mga otoridad laban sa mga opisyal na inakusahan ng korupsyon? Nagsimula ang lahat na makatanggap ang isang investigative body ng mga dokumentong naglalaman umano ng mga kahina-hinalang transaksyon. May mga kontratang tila hindi malinaw ang proseso, may mahalagang kailangan ipaliwanag at may mga dokumentong hindi nagtutugma agad. Itong naging usap-usapan sa social media. Naglabasan ang mga iba't ibang reaksyon. May mga nagsasabing panahon na para magkaroon ng pananagutan. May iba naman na nananawagan na huwag munang humatol hanggat walang final na resulta ng imbestigasyon. Samantala, sa loob ng isang tanggapan, nagsimula ang isang seryosong pagsusuri sa mga dokumento. Isa-isang kiniklik ang mga kontrata, resibo, approval at mga pirma. Hindi pa sapat ang simpleng paliwanag. Kailangan mapatunayan kung saan talaga napunta ang pera at kung nasunod ba ang tamang proseso. Habang lumalalim ang pagsusuri, isang bagong dokumento ang umunoy lumitaw. Dito naging mas komplikado ang sitwasyon. May mga pangalan ng opisyal na kailangan maimbestigahan, may mga transaksyon kailangan ipaliwanag, at may mga tanong na hindi na maaaring baliwalain. Ngunit dito rin naging mahalaga ang due process. Hindi sapat na may dokumento lamang, kailangan mapatunayan kung tunay ito, kung legal ang pagkakakuha at kung may aktwal na paglabag sa batas. Kung mapapatunayang may krimen, saka maaaring magsampa ng kaukulang kaso ang mga otoridad laban sa mga individual na may pananagutan. At kung walang sapat na ebidensya, dapat ding igalang ang karapatan ng mga kinauukulan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang isang patas at transparency na imbestigasyon. Hindi dapat maging usapin ng partido, pangalan o connection. Kung may mga nagkasala, dapat managot. Kung walang sapat na ebidensya, dapat nang hindi basta-basta sirain ang reputasyon ng isang tao. Sa gitna ng tensyon, isang mensahe ang lalong umaalingaw. Walang opisyal na dapat maging higit sa batas. Ang tunay na laban kontra korupsyon ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa isang tao. Ito ay tungkol sa panunumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. At ngayon nasa otoridad na ang malaking responsibilidad. Kung may sapat na ebidensya, dapat itong siyasatin ng maayos. Kung may mga probable cause, dapat sundin ang proseso para sa pagsasamba ng kaso. At kung umabot na sa korte, doon dapat pagpasyahan ang pananagutan batay sa ebidensya at batas. Kaya ang tanong ngayon, may pananagutan nga ba ang darating o mananatiling aligasyon lamang ang lahat? Anuman ang mangyari, isang bagay ang malinaw. Mas kailangan ngayon ng publiko ang katotohanan, ebidensya, transparency at hustisya. Hindi na dapat manig pa ang mga chismis at talagang pananakit ng mga politiko. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Gold deposits. Pinakita niya sa interview niya sa GMA yung mga bill of lading na sinasabi niya. Balikan niyo yung history. Itong mga dokumentong ito ang makakapagbayad ng utang not only ng Philippines, kundi ng buong mundo. Niloko tayo. Yes, Victoria.
Sa halip, pinagnanakawan kayo, pinagnanakawan. Ako ang number 1 na supporter ni Bangag. Na ako ang isa sa dahilan kung bakit may mga bumoto sa kanya. Kaya nga ako ang una din sa nagsalita nung nalaman kung talaga naman pala ang sabi nga ng mga dilawan, ang santol hindi mamumunga ng mangga. Right? Ginago kayo lahat. Kasi kung lahat ng mga pinagsasabi ni Ninoy, pinagsasabi ni Senior, well, let's talk about the family ng mga Aquino. Hindi ganyan ang bayan natin. Lalo na yung bayan nyo sa Tarlac. Kasi yan ang unang pagagandahin, 'di ba, ng mga Aquino, 'di ba, yung sarili mong bakuran. But how's Tarlac? Anyway, anyone from Tarlac here? Lahat sila personal. Naalala nyo ba, talagang lahat sila may kakayahang manggugurgur ng tao. Remember, si Chris Aquino sumikat na nagkaroon sila ng hindi pagkaunawaan ng kanyang assistant na si Nico Falsis, na kapatid niyang putang inang Falsis na yan, na very anti-Marcos yan. Ngayon, Marcos na rin. Samantalang, okay, yung kanyang kapatid, narinig niyo mismo, may record, may video ako niyan. Ano sabi ni Chris Aquino sa telepono? Utang na loob, Nico. May sakit, may lupus ako, Nico. Pag umuwi ka sa Pilipinas, ipapapatay ka ng pamilya ko. Utang na loob, Nico. May lupus ako. Remember that? Coming from Chris TD na kinakarma na ngayon. Kaya ang buhay may karma. Hindi ko ginawa yung kwentong yan. Documented yan. Tinawagan niya. Ako sinasite ko lang yung lahat ng mga katraidoran nila. Ang kanyang dating kaibigan at kasama sa negosyo na ipapapatay ka. Hindi naman magsasalita ang isang tao ng ipapagurgur ka. Sabi niya, ipapagurgur ka ng pamilya ko. Saan mo nakukuha yung mga pag-iisip na yan kung wala kang history na kaya pala ng pamilya mong magpagurgur? Right? Hanapin nyo yan. Andyan lang yan sa YouTube, andyan lang yan sa social media. Then, it's the same thing with Tita Liza, ni Chris Aquino at ni Bimby. Di ba? May mga pictures sila, optics sila na madali lang magpapagurgur. Tatawag lang siya sa Romanian gorgorero. Magpapagur. Ibig sabihin, pare-pareho silang DNA. Kaya nilang magpagurgur ng tao pag gusto nila. Pag harang-harang ka sa daan nila. Pero bakit buhay pa si Nico Falsis? Kasi may record si Nico. Asa na si Nico na nahimik na ngayon? Yung kapatid niyang walang kumain ng suka, kumain ng bilat ni Lisa. Tagapagtanggol ngayon ng Marcos at taga-Dilawan pa rin. Asan si Nico Falsis ngayon? We don't know. Pero kung magorgor si Nico, number 1 suspect si Chris Aquino. Kaya hindi yan mapatay. Kaya magaling si Nico Falsis. Kasi na-document niya yung threat sa kanya ni Chris Aquino na utang na loob, Nico, may lupus ako. Pag hindi ka, papagurgur ka ng pamilya ko. Binago ko lang, ipapagurgur ka ng pamilya ko. Imagine mo, tignan natin, himayin natin. Kung matino yung pamilya niya, kung kunyari walang record na mga ganun, idadamay mo pa yung pamilya mo. Dudumihan mo pa yung kamay ng pamilya mo para magpagurgur ng tao. Dahil nag-aaway lang kayo, see that? Kaya ipinagdiriwang natin ngayon ang araw ng mga kidnapper, gurgurero, traidorism, lahat na. Magkakasama na sila ngayon. Akala natin, dahil naupo na ang Marcos, tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga umaayon kay Ninoy. Look at Dilima. Look at Virus. Lahat sila nagalit kay Marcos. Ano ang common denominator nila? Vested interest and power. Sino ang kawawa? Kayo. Kasi ginagamit lang kayo, mananawagan ng simbahang katoliko na binibigyan ng mga maleta na nakikinabang dito sa mga politikong ito. Tapos himukin kayo ng simbahang katolika.
Mga kapatid, kailangan natin ganito, putang ina. The reason why wala na akong tiwala, hindi naman sa mga paring bulaan. Katoliko pa rin ako. It's been, my God, 10 years more than pa, 11 years, na hindi ako umattend ng misa from start hanggang sa matapos. Dahil sa kadahilanan ng mga buwaka ng ina kayo mga pari, nakasabwat ng mga bangag at ng mga Aquino na nagtraidor sa bayan. Kaya tama si Duterte. Nakamura-mura talaga kayo. It's all vested interest. Dahil kung totoong nakipaglaban si Ninoy, sabi ko somehow si Ninoy, may percentage yun na nakipaglaban siya pero traidor din siya. Pero yung mga naiwan niya na akala na nakipaglaban, ano ginawa ni Cory? Nagmamadyong. Ano ang ginawa ni Noynoy? Nagpi-PlayStation. Habang ini-enjoy nila ang power. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Nag-a-addictus. Right? Now, balikan natin. Yay. Okay? Ito. Anong sabi ni Noynoy noong 2016? Okay, sa kanyang huling Independence Day speech. 7 years after my father was sentenced, he was gorgorated. You know the gorgorated, right? He was gorgorated or he was gorgored on the tarmac August 21st, 1983. Alright? Ano pang sinabi niya? Okay? With the death of a single Ninoy, millions awakened and became aware of the truth. Wow. With the death of single Ninoy, nalaman namin na pare-pareho silang traidor. Dahil hindi sila nakipaglaban sa Pilipino. Dahil kung totoong nakipaglaban ng mga jutang dinamins na ito, hindi kayo babahain ngayon. Lahat yan, mo si Dilima, si Virus, lahat mga kalimang grupo, yung mga maleta kongresistas. Nakikipagsabuatan sila sa dati nilang tinuligsa na Marcos. Dahil iisa ang kanilang layunin. Money and power. Sino ang kawawa? Kayo. Kaya dapat lang nasakupin na tayo ng ibang bansa. Kung hindi tayo magkakaroon ng presidente na talagang may pagmamahal, alam mo, we need someone. Ako okay lang sa akin na magtagal ang presidente for 10 years o hanggang sa kamatayan niya. Isa lang. Kung lahat ng ginagawa niya is pabor sa mamamayang Pilipino. Let's say for example, ako, wag na si Sara kasi inaano niyo. Ako naging presidente, pahig ba kayo? For 30 years ako presidente nyo. By 30 years, malakas pa ako noon. Even 35 years. Diba? Because I'm only 25 today. Just for today. Feeling 25. Una kong uubusin. Hindi ako nagbibiro pag may power ako. Gagawin ko lahat ng makakaya ko na gugurgurin natin sa ngalan ng batas ang lahat ng magnanakaw. At ang mga pamilya nila, yung mga bata, sige, wag na yung gurgurin. Paparusahan ko na lang. I changed my mind. Before sabi ko, sa sinapupunan pa lang, kasi the DNA is always there, Ibabartolina ko sila. Lahat ng pagnanakaw nila, kukunin ko sa bawat 5 na ninakaw ng pamilya nila. Gagawa ko ng kulungan na paghihirapan nila ang bawat kakainin nila. Yung mga nakakulong, lalo na pamilya ng mga politiko, pagsamasamahin ko sila. Exclusive lang. May nakasulat doon, kulungan ng mga pamilya ng kawatang politiko. Hindi ko yan babadgetan na pera ng taxpayers. Pagtatanamin ko sila, gagawin kong agricultural land yung kanilang kulungan. Magtanim kayo para may kakainin kayo. Magtanim kayo ng kamote, sibuyas, lahat, bahay kubo, then lahat ng proceeds nyo, kukunin ko. At dadala ko sa pondo na ba, ibebenta natin sa market. Di ba parang ang ganda ng plano ni Marlica?
Kung ako presidente nyo, lahat ng makita na may grounds at convicted sa mata ni Maharlika, diktador ako eh, in a good way, uubusin natin sila. Lahat sa ngalan ng batas. Kung pwede, na kung kunyari hindi Gorgor, Bartolina na kasya lang yung katawan nila, yung kandado, lahat ng susi nasa akin. Na hindi matatanggal kahit makipag-bribe pa yung police and everything, ganyan-ganyan. Okay? Ang gagawin ko, di ba may bantay sa may bantay sa mga Bartolina guys, sa mga kulungan. May gwardiya, doon nagkakaroon ng bribery. O, sir, okay, bigyan ka ng 1 milyon, palabasin mo lang ako sa gabi. Lahat ng mga gwardiya sibil, okay, sa kulungan, nakamonitor sa akin. Tanginan nyo. Kahit sabing sip-sip-sip-sip kay Maharlika, ang bahay ko, lahat CCTV. Pag trip ko ngayon, nagising ako sa madaling araw bilang presidente, teka, silipin ko nga itong Quezon City Jail kung anong meron dyan. Silipin ko nga itong Bilibid kung anong meron dyan. The moment na makita ko na may bribery, ako mismo pupunta sa kulungan at tatapusin ko lahat ng magbabribe. Ganda siguro, no? Wishful thinking ko lang naman yon. Okay? Ipaparada ko sila lahat sa kalsada and I will let you guys decide. The remote control, oo nga. Kasi hindi ko na kailangan pumunta. No? May click, may push button na lang ako. Paulanan ko, Gorgor, number 1. Si Guardia Civil number 77, Gorgor, di ba? Ang saya nun. Wala nang gagawa ng kalokohan nun. Kung di-remote ang parusa nila. Okay? At ang gagawin ko sa mga sundalong supot, okay? Sisindakin ko sila. The moment na mahuli ka, damay ang pamilya mo. Ikukulong kayo ng sama-sama. Ang kasalanan ng ama, kasalanan ng lahat. Diba? Kakaiba yun. Diba? Sabi nila kasi ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak, katulad di Bangag, no? Sa batas Maharlika, ang kasalanan ng ama, kasalanan ng lahat. Hindi ko naman kayo gugurgurin. Ikukulong ka kayo sama-sama. Kasi sa pagnanakaw, sama-sama kayo eh. Sa pagnakaw ng tatay nyo, bilang general, pagkuha ng maleta, sama-sama. Ang asawa nakakabili ng Hermes. Ang asawa nakakabili ng mga Bulgari. Mga material things. Ang mga anak nagsushow off, nagtatravel around the world. Nakikinabang kayo sa pera ng bayan. So pag ako presidente nyo, lahat kayo. Gugurgurin ko, bibitahin ko yung tatay nyo, kayo kulong sa Bartolina. Kasi na-tolerate ninyo ang pagnanakaw ng inyong ama. Then magkakaroon ngayon ng chilling effect. But in a good way. Matatakot ngayon. Si General, ay, tangin na itong presidente si Maharlika, pag nahuli ako dito, kawawa naman yung pamilya ko. Diba, okay lang sana kung ako ang gurgurin, kaso kasama yung 3 kong anak. Bago si General magnakaw, ay teka muna yung presidente natin, tangin na yayariin tayo dito. May push button to sa kwarto niya. Ay, this is just a like fiction story or pwede maging totoo, di ba? O yan si Maharlika, ano yan? Siyempre, ang mabubuisit lang naman sa akin, yung mga kawatan, right? Kawawa naman si bunso ko, pag nakulong ako, sige na, hindi na lang ako magnakaw. Then we have we can happily live, di ba? Ever after. Kasi matatakot siya. Wala kasi, may batas kasi, takot lang siya. Wala kasing takot sa batas. Na kapag nagnakaw ka, katulad ng flood control, kasama din ang mga dilawan, pinklawan, mga maleta gang, kaya na lang baliktarin, katulad ni Gotesa na biglang bumaliktad. Right? Na kaya natin manipulahin ang media, mag-recant ka. Diba? Kahit na sinabi niya na noon, nag-testify siya, inimbento, ganyan-ganyan. Kasi bend the law ang Pilipinas. Kung ako ang presidente niyo, lahat push button. The moment na ako na mismo ang batas. The moment na inutusan, push button na yun. Walang kwenta mga buhay na yan. Push button silang lahat. Ang saya-saya siguro ng Pilipinas. Din yung agriculture, hindi na tayo mag-aangkat ng mga bigas nyo. Dahil lahat nakakatikim ng pinakamasarap na bigas. Lahat makakatikim ng pinakamasarap na malagkit na mais. Oy, kaya ako nasabi yun, nakatikim ako ng malagkit na mais na naman for so many years sa Korean store. Napakasarap. Sabi ko, bakit ngayon ko lang ito natikman ng pakasarap ng mais?
nalagkitan, iba-iba kulay. Sabi ko sana, matikman ko dati kasi may lagkitang mais sa Bisaya, naalala ko. But anyway, going back, baka malayo tayo. Para lahat kayo, hindi na tayo mag-aangkat ng galunggong. Dahil walang smuggler. Bawat smuggler na mahuli ni Maharlika, push button. Baka ilan ang natin ngayon? Ilan ang population natin? 120 million? Ilan yung sa Congress? Wala pa naman siguro 1 million yung kawatan sa no? I don't know how many total ng mga government, government workers. O sige, sabihin mo ng 1 million. Maybe less than that. I don't know. I'm not sure. O, palagay na natin, for the sake, or for the heck, meron tayong 2 million na mga government workers. Okay, lahat sila tiwali. E di kung 120 million tayo ngayon, 180 na lang pag si Maharlika, no? Kasi kiklik ko lang yung button, tapos sila. Wishful thinking ko lang naman yon. Na sana ganun yung batas. Na lahat, hindi katulad ni Erich Sylvester, nagnakaw ng identity. Kitang-kita nyo na sila lahat. Sa bawat kaputahan na ginagawa nila, napapalibutan sila ng mga kababaihan, nagtitip ng 250, si Rapi Tulfo, si Claro, or GGG sa mga kababaihan, si Claro. Then, may general na nilabas si Albert na, Alfred, kit-kitin mo ko ang nipple ko. Ay, mga ganon. Push button agad yan. Putangin na. Why? Dahil ang ginagamit nila sa kanilang kalaswaan ay pera ng bayan. Yun. Okay, balik natin kay Cory Kong. Ano pa? Actually, ito mga kwenta, mga pinagsasabi nila. Oh. Okay? Ito pala, may sinasabi. Ang sabi ni Benigno Noynoy Aquino noong 2012, okay, kung paano daw hinuli ang kanyang tatay sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Sr. Kinulong ang aming ama kahit na siya ay walang sala. Ang nag-akusa sa aking ama ay si Ginoong Marcos. Ang humatol sa aking ama ay galamay ni Ginoong Marcos. Minsan may isang diktador na nangahas na umapi sa isang bansa. Mga gahaman sa kapangyarihan. Okay, statement yan ni Noynoy, katanapin nyo. Okay. Alright, sabi pa niya, 2012 sa SONA niya, martial law was born because a dictator manipulated the constitution to remain in power. Alam pala ng mga Aquino na minanipula ni Marcos Sr. ang konstitusyon, kaya di ba nagkaroon ng martial law, nagtagal si Sr. Then, siya na rin mismo nagsabi na si Marcos Sr., ang mga Marcos, bakit ngayon dumidilap si Chris Aquino at si Chris naman ang visible? Nagpa-party kay Zatanas at kay Marcos Jr. History repeats itself, sabi ni Barkahan. Truly. Ano pa sabi niya? I don't have, siya ba nagsabi ito? Sabi pa ni Noynoy, I don't have a tape of the order being given, the Gorgor. I don't have a video or eyewitness testimonies. All power was centralized on that individual. Okay, simple lang yan. Wala siyang video, wala siyang testimonya, pero alam niya na nung panahon ni Senior ay centralized. It's the same thing. Centralized ang panggigipit ni Junior magmula sa NBI, sa Bureau of Customs, sa Ombudsman, sa PNP, sa Maleta Kongresista. Centralized na uulit ang ginawa ni Marcos Sr. sa mga critical like me, like yung mga kinulong nila, like Marcoleta, like Defensor, like Harry Roque, like Loren Ligada, Leviste, na ngayon hindi natin alam kung nasaan na sila, dahil na-hunting na sila ngayon. Right? Is tama ang sinabi ni Noynoy, pero bakit?
Bakit sa kabila ng mga testimonya ng pamilyang Aquino na isinusuka nila, ang pamilyang Marcos na magnanakaw, gumurgor sa tatay nila, bakit ngayon magkakasama na silang lahat? Katulad ni Leni Robredo. Paulit-ulit na sinabi 2016-2022 na dapat isoli ng Marcos ang kanilang mga ninakaw, ang mga tax na hindi binayaran ni Junior, dapat isoli kasi pera ng bayan yan, 203 billion. Si Bangag ay magnanakaw. Pero nung binigyan ang putang inang Leni Robredo ng kalahating bilyon, ni Marcos itinapal sa bilat niya. Bumaliktad na ang kasinungalingan ng bunganga niya. Na maganda ang panunungkulan ni Senior. Ano ang reason? Ni Bangag. Ano ang the reason? Pera. Nakaambon ba kayo ng kalahating bilyon? Hindi. Sino nag-i-enjoy ng kalahating bilyon? Si Leni Robredo. At ang pamilya niya at ang mga kasama niya, di ba? Kasi yung kalahating bilyon na yan, ginagastos ganyan, hindi natin alam yung mga iba dyan, pinanglamo nila. Siyempre, gagastos ka, magpapagawa ka ng mausoleo ng asawa mo. Samantalang kayo, binigyan si Leni Robredo para itigil na yung kipay niya sa kagagaganyan laban sa mga Marcos para sa mausoleo o museum ng kanyang asawa. Pero kayo ngayon, na binahaan, lubog pa rin, ang mga bahay niyo lubog, kayo mga taga-Tarlac, kayo mga Ilocano, binigyan ba kayo ng kahit man lang, wag na tayo pumunta sa kalahating bilyon, kahit na lang tig 20,000 na ayuda? Binigyan ba kayo ng Bangag administration? Wala, di ba? Kayo yung mga dilawan, I'm talking to you, mga dilawan na sumusuporta sa mga Aquino at